Literal po na humahagulhol ngayon ang China sa mga the moves ni Presidente BBM. Abay nako, ano na namang mga the moves yan, Juan Historiador? Ayan po yung ginagawa ng administrasyon na ina-upgrade po, pinalalakas ang atin pong armed forces. Alam nyo itong nangyari na nabalita na pinayagan na ng Amerika na tayo bumili sa kanila ng 20 na F-16 multi-role fighter jets. Aba ay nagngalngal ang China, mga kaistorya. Literal humahagulhol. Yun ang tingin ko sa kanila kasi ayaw na ayaw po ng China na makikitang lumalakas ang puwersa ng Pilipinas kasi ang gusto nila manatili tayong mahina para kayang-kaya nila tayong bulihin. Aba ay to the rescue naman po itong mga mouthpieces ng China, mga kaistorya. Di na nakakapagtaka. Ano po, yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin ay maaari po kayong mag-subscribe kung gusto ninyo ang ganitong klase po ng content. Eto na, napakaganda ng ibinalita, ng ipinost ng Armed Forces of the Philippines sa kanila pong page sa Meta. Abay, kapartner pa natin dyan ang India. Hindi lang po natin kapartner ang Amerika, ang Japan, hindi lang sila. May India pa. Aba ay ito nga pong mataas na opisyal ng Armed Forces ng India kasama ni General Romeo Brawner. Eto na, basahin ko po sa inyo mga kaistorya ha. General Brawner, AFP, to boost missile systems, warships, and fighter jets in drive for credible defense deterrence. Kita ninyo. Missile ha? Missile systems, warships, mga fighter jets. Pinagsama-sama na ano. Sabi ko nga, hindi na ako magtataka kung mabalitaan ko na may parating ng submarine ang Pilipinas, kumo yan din ay pinayagan na ng administrasyon ni PBBM. Ibinalita po yan ha, lihiti mo po ang balita na yan. Yan po ay kasama doon sa Horizon 3 ng modernization of the Armed Forces of the Philippines. Kasi nire-align po ng administrasyon, in-update po ng administrasyon ni PBBM yung Horizon 3 na yan ng modernization ng AFP. Nandun yung fighter jets na yan, nandun din yung submarines na yan, at nandun din yung mga warships na yan, yung mga missile systems na yan. Aba, isipin po ninyo mga kaistorya, ngayon lang uli, tutuhan ng lumalakas ang armed forces ng Pilipinas. Marcos noon at Marcos ngayon. Camp Aguinaldo, Quezon City. The Armed Forces of the Philippines is set to significantly ramp up. Tingnan ninyo yung mga terminong ginagamit ha. Its modernization efforts with plans to procure more missile systems. Bibili ha ng mga missile systems. Mga warships, may parating na po dalawa. Yung isa parating na sa Pilipinas, yung isa nilaunch na po mga kaistorya sa South Korea, made in South Korea. At ang sabi ng Armed Forces po natin, ng opisyal ng Armed Forces, yung mga warships na yan na parating mga kaistorya ay mas malalaki pa at mas high-tech pa at mas malakas pa ang kapasidad at kalidad na kayang gawin po niyan kaysa sa mga kasalukuyang assets o warships po ng Philippine Navy. Yun ang kagandahan sa pag-upgrade ngayon ng administrasyon sa atin pong AFP. Okay, tuloy natin. Significantly ramp up its modernization efforts with plans to procure more missiles, systems, warships, and multi-role fighter jets as it moves towards completing its air and missile defense integration. Tingnan niyo yung mga termino, hindi naman pakikipagdigma. Defense and deterrence. Literal yan din ang binanggit ng National Security Council at saka po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. This initiative was outlined by AFP Chief of Staff General Romeo S. Brawner Jr. during his historic participation in the RISE-SINA dialogue held from 17 to 19 March 2025 in New Delhi, dun po sa India mismo. We are looking at talagang gagawin nasa plano na talaga't nakalatag na, inuumpisahan na We are looking at acquiring more missile. Actually, may parating na nga na naman yung NMISS mga kaistorya i-deploy ng Amerika dito sa Pilipinas. Ay di ano ngayon, sabi naman ng China, iyak ngayon ang China, ngal na naman pati na itong sa fighter jet, sabi nila.
Hindi daw dapat magpagamit ang Pilipinas na patuloy sa Amerika. Kumbaga tayo raw po ay nakikipaglaro sa apoy na tayo din ang mapapaso sa bandang huli. Ha? Natawa talaga ako doon sa sinabing yun ng China. Anong gusto mo? Huwag kaming kumampi sa Amerika at kumampi kami sa'yo. Paano kami kakampi sa'yo na China ka na kung ikaw mismo winawalang hiya mo kami? Diba? Tanong, ito bang China? Sagot po kayo, comment po kayo mga kaistorya. May naitutulong ba yan sa atin para po mapalakas at ma-upgrade ang armed forces po natin? Tanong uli, si Amerika, meron o wala? Kanino kayo kakampi? Comment po kayo mga kaistorya ha. Okay, sige, tuloy po natin. We are looking at acquiring more missile systems to complete the integration of our air and missile defense. Alongside this, we will be purchasing more warships and multi-role fighter jets to build a strong and reliable deterrent force. Asahan ninyo, hindi yan ang una't huli. Yang mga bibilhin na yan at yung mga paparating na yan, mga kaistorya. The AFP's modernization roadmap is anchored on a long-term strategy to develop both capability and deterrence. General Browner underscored the importance of strategic partnerships, particularly with India, noting the successful defense collaboration exemplified by the BrahMos missile system. May BrahMos missile system ka na, may Typhoon missile system ka na, mayroon ka pang NMISS. So saan nga naman pupulutin kung sakali ang China kayang-kaya silang maabot nun? Kaya din niyang wasakin yung kanilang naval facility dyan sa South China Sea. Maging yung mainland China nga kayang maabot ng Tomahawk missile pwedeng ibala yun mga kaistorya doon po sa Typhoon missile system. Natural nga, ngaw nga naman, hahagulhol nga naman ang China, di ho ba? Mga kaistorya, okay, tuloy po natin. India is a vital partner. Beyond procurement, we are looking into joint manufacturing, technology transfer. Pwede rin tayo makipag-partnership sa India. Pwede rin sa Amerika. Pwede rin sa South Korea. Pwede rin sa Japan. Pwede rin sa Germany. Pwede rin sa NATO para dito sa Pilipinas o doon man sa kanilang bansa ay joint effort gumawa ng mga armas pandigma. The AFP reaffirms its dedication to defending Philippine sovereignty and contributing to regional stability. Tingnan niyo mga terminong binabanggit dito, mga kaistorya. Yung pagtatanggol sa sovereignty. Pag sinabi mong sovereignty, bansang Pilipinas mismo yan, katubigan at kalupaan po. Yung pagtatanggol mga kaistorya at pagdedepensa sa Pilipinas, ipinagpapatuloy na at hindi sila pa. Sabi nga ng presidente natin, kahit isang pulgada kwadrado man lang ng teritoryo ng Pilipinas ay hindi siya papayag na maagaw pa ng sinumang foreign power. Malamang wala namang ibang tinutukoy kundi ang China. Sila lang naman ang nangkakamkam sa atin Di po ba mga kaistorya? At regional, yung binanggit po dito mga kaistorya, regional stability in the Pacific. Lahat halos ng mga bansa sa buong mundo nakikinabang sa foreign policy ni Presidente BBM with its modernization program gaining momentum. At galit sa momentum na yan ng Pilipinas, ang China. Gusto nila mga kaistorya, lagi tayong step backward. Ayaw nila tayong magkaroon ng kakayahan na humarap sa kanila. The armed forces stand ready to confront. Handa na ang mga kasundaluhan natin, mga kaistorya, na harapin ang anumang mga threats o banta o mga panganib na haharapin nila. At nakahanda din po sila mga kaistorya na bantayan, ipagtanggol mga kaistorya ang seguridad ng Pilipinas. Karagatan man, kalawakan man, kalupaan man. Ay salamat naman sa tapang at dedikasyon ng armed forces po natin at sa dedikasyon mga kaistorya ng administrasyon. Balik po tayo dito mga kaistorya sa sinabi po ng gobyerno natin. Ito po kasi yan dun sa mga umiyak kasi yung China Hindi naman yan threat sa China. Hindi naman tayo makikipagdigma Deterrence lang po sila nga Tuloy-tuloy sila sa paggawa ng mga armas pandigma Deterrence din nila yun. Anong pakialam nila sa bansa natin? NSC, planned procurement of fighter jets, part of AFP modernization program. O diba sabi ko sa inyo kanina, tama yung sinasabi ko The National Security Council said Thursday the planned procurement of fighter jets is not intended for any country but a part of the Philippine Military's modernization program. Dinaniwala na po kayo mga kaistorya sa sinasabi ko. I'd also wish to address the statement coming from the Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China. Tinarget
pinangalanan ha, wherein they said that any defense cooperation with other nations by the Philippines should not target or harm the interest of a third party, nor should it threaten regional peace and security. Kabad ang China. Yung cooperation po daw po natin, mga kaistorya, yung tinutukoy yan, Amerika, Japan, ay hindi daw dapat targetin ang alinmang bansa, yung kapakanan nila. Oh, tinatarget ba sila? Abay, ibig sabihin, kabado. Di ba? At ito pa, nor should it threaten regional peace and security. Sino bang nagtitreten? Sino bang nagsasapanganib ng kapayapaan at ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific? China naman ang gumagawa niyan, wala namang iba, hindi naman Amerika, hindi naman ang Pilipinas eh. Sila, kumbaga, nagbabackfire sa kanila yung mga sinasabi po nila, sila ang tinatamaan. Ay di po ba? And we would like to assure the People's Republic of China that the planned procurement of F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. At wala kang pakialam, China, kung anong gustong gawin ng Pilipinas. Yan din ang yan din po ang pahayag ni Secretary of Defense Gilberto Chidoro Jr. Ang tapag din ni Secretary Gibuy, no? Ito pa mga kaistorya, the multi-role helicopters, may mga helicopters pang multi-role, no? Meron din pala for search and rescue. So may Sikorsky pa nga ditong binabanggit, Black Hawk helicopters na ginawa ng Lockheed Martin. Kasama pala yun. Hindi lang, talaga naman tinututukan ng administrasyon mga kaistorya. Ito pa, procurement of F-16 fighter jets for PH defensive posture. Pang-defense nga lang mga kaistorya, pang-deterrence nga lang. The Philippines' possible procurement of F-16 fighter jets from the United States is not intended for use against any specific country, but rather to strengthen its overall defense posture. Executive Secretary Lucas Bersamin said on Thursday. Ito yung binanggit ko sa inyo kanina. But that is not for any specific target or state. It is for our defensive posture. Kaya huwag kang kabahan, China. Masyado ka namang advance mag-isip. Ngal-ngal ka ng ngal-ngal. Humahagulhol ka kaagad. Wala pa nga Wala pa nga problema. Ginawan mo na agad ng problema. Manang-mana nga sa'yo yung mga bunga mga ginagamit mo dito sa Pilipinas. Yan po ang mga balita na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Patalastas, yan po sa bandang Butulan, Iba at Kabanggan, Zambales. Kung naghahanap kayo at gusto nyong bumili ng matibay, dekalidad at mura na hollow blocks, promise mura po talaga mga kaistorya kaysa sa iba. At talagang matigas ang hollow blocks dyan dahil nag-aagawan ng mga customers dyan, nagkakaagawan dyan. Dyan na po kayo sa Siete Brillantes bumili. Screenshot ninyo ang kanilang contact number at tawagan ninyo. Sabihin lamang ninyo na kayo ni-refer ni Juan Historiador at bibigyan nila kayo ng discount. Malaki ang matitipid ninyo. Ang kanilang lokasyon ay along Paitan Road, Project 4, Barangay Batunlapuk, Butulan, Zambales. Yung ibang ginagawa nila, gagawin pa lang ng Siete Brillantes yung hollow block, binabayaran nila, nag-uunahan sila. Ikaw ba naman, ang hanap mo natural yung matibay at mura. Ang Pilipino, bawat piso ay sinusulit. So yan po ang mga balita at impormasyon, kuro-kuro, opinion, kritisismo at komentaryo na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin ay maaari po kayong mag-subscribe kung nagustuhan po ninyo ang ganitong klase po ng content at pakipindutin na rin po ang notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Shoutout po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta, sa lagi ninyong pag-aabang, panunood, pakikinig, paglalike at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.